ating papasalamat, ay nagpapasalamat sa Lord. At nais ko rin po na bumati ng isang kapagpalang hapon po sa lahat. My life family. Amen? So, purihin po ang Diyos na buhay sa araw na ito. Dahil po, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos upang natin po siyang purihan at atin po siyang pasalamatan. Amen? Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Pahayag 7 verse 12. Nasabi po dito, na nagsabi, Amen, sa ating Diyos, ipapuri, kalwalatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Amen. Tunay po, salamat po sa pagkabasa ng banal na salita. Tunay po na sa Diyos po lahat ng papuri. Amen. Sa lahat po ng ating mga Amen. Ang karangalan, kalwalatian po ay ating po ibigay sa Panginoon. Amen po. At kung ano man po ang meron tayo na natanggap sa buong isang linggo, kung tayo man pinagtagumpay, kaligtasan, amen, kagalingan, at mga pagpapala, himala ng Diyos, at kung ano man po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, atin po yan pagpasalamat sa Kanya, dahil po yan po ay magagaling sa Kanya. Amen! Tunay po na tayong mga Kristiyano, tayo po na nasa Jesus My Life, ay lagi po natin babalik sa Diyos ang papuri, karangalan, kalwalhatian. Amen po? Pasalamatan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Dito na po natagalin at sa babae po muna tayo. Amen. Dahil marami po hindi nakapagpasalamat ng nakaraan. Sige po. Sino pong mauna magpapasalamat sa Diyos ang kanyang mga nagtanggap na kabutihan. Amen po. Sir Jam. Palagpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang buhay. Thank you po kay Lord dahil sa muli po ay nakadalo po ako sa lawan ko. Bagaman may pagkukulang po ang Diyos ko, palaging tapat po sa buhay ko. Kasi before po pumasok ang September, nakatanggap po ako ng good news na magkakaroon po ako ng increase dahil sa nakita po ng boss ko na magandang performance po sa Lord. And thank you din po sa Lord sa mga promotions na binibigay niya. And most of all, sa dagdag na year. Birthday! Amen po rin po ang Diyos. Tunay po na buhay ang Diyos sa kanyang buhay no. Tunay po increase sa sahod no. Pagpapalagi ng Diyos ang mga nagtatapat sa kanya. Jeremiah 7:17. Amen? Sino pa po? Sige ba, Sister Lisa? Magalisan nyo na. Marami pa po magpapasalamat sa Lord. Amen po rin ang Diyos. Amen! Amen! Napakabuti ng Panginoon Diyos na katabi po nung nagpasig po kami, napakasama po ng aking pakiramdam. Kaya po ako ay hindi mapalig sa aking inuupuan. Pero po, purihin po kami kanina. Sasawalan ko ba? Pero po sinasabi sa kanya, napakasama ng pakiramdam po. Pinaglalabanan ko kasi alam kong gawain ako sa Lord. Dahil nga, mula nung makilala ko ang Diyos sa aking buhay, binigay ko na sa kanya ang lahat. Kaya nagtitiwala ko sa Diyos. Tapos kanina, nung bigyan sa bahay, sumapalit ng aking pakiramdam. Tapos nung nakaupo ako, sayaw ako ng sayaw. Tapos, kanina na nakapikit ako na katiwala ko lang sa Diyos. Kung nagpapasalamat ako na nag-iba yung pakiramdam ko na pinagpapalihan akong maigay na sabi ko na pinagpapalihan ng Panginoon na tunay nga na hindi ko maigay yung aking nararamdaman doon sa mga oras na ito. Pag nakilala pa talaga natin ng Diyos at pinagkatiwala natin ang lahat, talagang gagalawan ko sa ating mga buhay at kailangan ko. Talagang ko lahat ang pagkakas. Amen! Amen po. Tunay po na ang Diyos po, hindi lamang po siya nagpapala, siya din po ay nagpapagaling. Amen. Sige po, Sir Dulcie. Ay, dahil sa police naman po tayo. Yun po, nais ko rin po magpasalamat sa oras na ito na tunay nga po talaga na napakabuti ng Diyos. Na siya lamang po talaga nagpapagaling. Yun po na lagi ko po itong sinasabi na lagi po sumasakit ang ipin ko. Pero alam niyo po, sa tuwing babangon ako, sa tuwing matutulog ako, lagi kong hinihiling, Lord, hindi ko po ito
Then hindi ko kaya, ang sakit ng ngipin. Then nandun na po ang masakit ang ulo, lahat. Talagang na-stress na po ako, pero alam niyo po ang binigay ng Diyos. Talagang pagalingan, hanggang ngayon hindi na po sa masakit ng ngipin. Kaya yun, salamat sa Panginoon talaga na alam po ng Panginoon na siya lang naman talaga ang tagapagpagaling para sa atin. Yun lamang po, salamat sa Panginoon. Amen po. Maraming salamat sa Diyos na buhay, sa buhay natin ni Ate Dol. Nanay nila, bilisan nyo na lang po, para po yung iba, yung magkakataon pa. And then, kunti ng Panginoon. Pray na Panginoon, nagawa na ako ng gabi sa amin. Nagpapasalamat ako. Kasi hindi kumpleto sa akin ang araw ng linggo pag di ako nagpasalamat kayo. Kasi sa akin, Lord, magpasalamat ka. Ano nangyari sa iyo, magala ka daw lagi. Yan, bagamat may pagsubok, wala. Talaga tayo magala, magsaya. Kasi ayaw ng Diyos, malungkot tayo. Nagpapasalamat lang po sa Panginoon. Yung nangyari ng British, talagang, yung di ba? Sabi ni Jane, nanay, sasama ka na ba? Sabi ko, hindi, mamaya lang ako hapon. Sabi niya ng anak ko natin, sabi, nanay, sayang, hindi ka nabiyayahan. Sinabi siya, kasi hindi ka nabiyayahan. Sabi ko, sabi sa bibigay sa akin. Diba? Ito, kasi, sabi ko, ako na lang ako, kaya ang bibigay sa akin. Ano ba yung kanilin? Right now, sabi ng bibigay sa akin, sabi ng bibigay sa akin. Amen. Totoo po yan na hindi ko papalagpas sa Lord ng biyaya sa buhay. Nagtatapat sa buhay namin niya. So, for yun ano. Salamat po ako sa Lord na talagang napakatamis po yung panalangin, ano? Amen. Sobrang, hindi, nagagalang po ang puso kasi nung nakaraan po, nag-pray lang po ako na bigyan ako ni Lord ng trabaho. Kaya, napakapuso ko lang harap kami, nakapagbayad lang na ginagawa ko. Pinawag ako sa akin na gusto ko kung talaga Lord sa biyaya po ni Lord. Marami po may kawan yung nanay ko. Sabi ko kapitbahay ko, kung nanay mo yan, hindi kasalanan yan, lalabanan ko yung kawan ng nanay ko. Sabi ko, dati ganyan ako, pero hindi na kasi may nagtalo. Amen. Ako nakahit ko siya. Maraming salamat sa Diyos. Amen. Amen. Grabe nung humingi kayo at kayo bibigyan. Amen. Ito po yan natin sa 77. Amen po. So, bigyan ko muna sa natin. Kasi Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord yung kaligtasan sa amin, sa pamilya ko at sa inyo. At saka ano po, binigyan po ako ng isang pagsubok ni Lord. Siguro mga 2 linggo o 1 linggo na nakalipas. Ito po yung pagsubok na ibinigay ni Lord sa akin na nag-isip ako kung aalis ako dito. Kasi alam naman po ninyo kung ano yun, di ba? Kasi po, iba po yung paniniwala ng asawa ko. Ilang beses ko po siya pinagbabawal. Alam po ninyo na nag-leave ako sa group chat, di ba? Ilang beses ko na po siya sinabihan na huwag mong gawin yan. Huwag mong gamitin yung account ko. Kasi iba ang paniniwala namin, iba ang paniniwala mo. Iba ang Diyos mo, iba ang Diyos ko. Pinagtalunan po namin yan. Ang sabi niya sa akin, hindi masamang pumagpasa. Hindi masamang ikalat ko ang salita ng Diyos. Sa'yo hindi masama. Kasi iba ang paniniwala ko sa paniniwala namin. Nag-decide po siya na aalis ako dito. Nakapag-isip po ako na nung tumawag si Brad sa akin ng hating gabi, hindi po niya nasagot, ako po ang nakasagot. Nakapag-isip po ako na baka isipin
Brad Sunny, ako ang nagpasa. Kasi ako po ang sumagot doon sa account ko. Sa madaling salita po, ang inisip ko sa inyo na ako ang gumagamit doon sa account na yun. Hindi po ako. Nakapag-isip po ako na aalis na lang ako kasi naguguluhan po ako. Kasi ang sabi nga niya sa akin, iba daw, iba yung paniniwala ko, iba yung Diyos ko, hindi katulad ng Diyos niya. Kaya kailangan sa kanya ako papanig kasi asawa ko siya. Tapos, ang sabi niya sa akin, dapat sumunod ako sa kanya kasi asawa ko siya. Huwag ako ang sundin niya kasi ang sabi nga ng Diyos niya na ang susundin ang asawa. Ang lalaki, sabi ko, hindi kita asawa. Anak ka lang, ama ka lang ng mga anak ko kasi hindi tayo kasal. Kaya huwag mo matawagin asawa. Hindi ako magpapasapit sa'yo. Hindi ako magpapahawak sa'yo. Hindi ako susunod sa gusto mo. Kaya nung time na yun po, hindi pa ako dapat, kasi hindi ko na po makatanda kung ano yun. Tapos nung linggo na yun, hindi na po dapat ako magsisimba. Pero nakapag-isip ako, ano ba yung mga binigay ni Lord sa akin na biyaya at himala? Amen. Bakit ko siya tatalikuran? Wala pong dahilan para talikuran ko. Amen. Sabi ko nga noon na sabi ko, kung katoliko, sabi ko, kung saan kung pinangalan ako katoliko, mamamatay ako katoliko, pero binalik ko po yun. Sabi ko sa Jesus is my life. Amen. Ganun po talaga ang buhay ng matapang. Amen. Pero ganun pa man po sa Wisdom Chapter 1 na mapala daw kung yung mga tao na dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Amen. Ate, ay, ano pangalan niya? Camille. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinipilit ako ng mamawag po ngayon. Anyway, talaga namang napakarami po natin dapat magpasalamat kay Lord. Amen. Ako, siguro yung pinaka-pasasalamat ko kay Lord is yung 4 years na po ako walang trabaho. Di ba po, kumbaga nakakatawang isipan bakit kailangan magpasalamat. Kasi yung 4 years na yun, sa totoo lang po, hindi rin po naging madali dahil marami po talagang trials. Kasi pag wala kang work, wala kang income. Kumbaga, parang andun yung 4 years na pinarealize sa akin ni Lord na binigyan niya ako ng pahinga. Ayun. Kasi parang buong buhay ko nagtatrabaho ko. Tsaka nagpapasalamat ako dun nga sa mga trials doon sa 4 years na yun hanggang ngayon. Hindi naman po halata na wala pa akong makain kahit wala pa akong trabaho. Ayun, hindi ko ako pinabayaan ni Lord. Amen. Dun po niya pinakita kung ano ang meron ng Panginoon sa buhay natin. Na kahit wala kang trabaho, o kumbaga, ibuhay mo yung purpose mo sa buhay mo, nakikita ni Lord talaga hindi na niya pababayaan. Alam niya kung ano yung pangangailangan mo, alam niya yung nasa puso mo, andyan lagi si Lord. Amen. Tsaka yung sabi nga ni brother kanina, yung panitulong ni Lord, napakahalaga talaga sa buhay kasi ako po, kasi ako nag-abroad po ako ngayon. 1 year na po akong waiting ng meron na po akong medical, nakapasa na. Pagka yung first step, ginawa ko na po at lahat yung binigay ko na kay Lord. Sabi ko kay Lord kung ano yung kalooban niya, siya ang masusunod. Amen. Ayun. Salamat kasi Lord, hindi niya ako pinabayaan, lagi nang nire-remind sa akin na huwag akong mag-alala. Yun, yung wisdom, yung kalakasan ng loob, yun lang po. Amen. Yun. Sa buhay po, hindi ko lang walang trials. Amen. Ganun po, diba? Pagkatapos po ng trials po ay blessing na po yan. Santiago 1 verse 12, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Sige po, sa lalaki na. Sorry, baka makalimutan ko yun. Papa, Ama, at Diyos ko, sana lang sa isan. Sana
kanya atul ko yung ate sana papa nung kami alulong tako halitan mo mo ako naarit ako mahal mo anak mo mahal na mahal ka aray I love you. Jesus na magmamahal. Amen? At iwala natin sa Diyos ang gatong translation na sinasabi ko sa ito. Amen po na Diyos sa iyo. Ayun na po. Palakpakan po natin ang Pagpalang hapon sa inyo lahat, mga kapatid ng Jesus My Life. Salamat sa Panginoon na sabi sa Hebrew 10:25, huwag natin kalimutan ang pagdalo sa pagtutulong tulad dito. Dahil palalakas ng Diyos ang ating mga puso, palakasin natin ang pananampalataya, palakasin niya ang pahabain ng ating buhay. So, salamat sa Panginoon. Nagabi na tuwa ako, sabi ni Mami, huwag tayo mangarap dito sa libutan. Dapat mangarap tayo kay Lord. Anong pipiliin nyo? Pagsunod o pagsuway? Siyempre, susunod mo pagsunod. Gusto mo maligtas? Tanggapin mo ang Diyos bilang iyong buhay. Dahil sa langit, maraming silid, aircon pa. So, sa mga kaibigan My Life, dapat malakas ang loob natin na humayo. Malakas ang ating loob na hindi ang ating sariling taas, kundi ang Diyos ang magsasalita sa atin. Naalala ko nung kami dito sa Wawa, kasi meron tayong kapatid na namatay na nakalimutan kong pangalan, kay kapatid ni Tatay Duro, na siya ay nasa pilingan ng Diyos ngayon. So naalala ko, ang buhay pala natin is dapat tayo mabuhay kay Kristo. Hindi sa ating sariling laban. Dapat matuto tayo mag-ibanghelyo. Matuto tayo na magpasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay ang pinagmula ng ating buhay. So salamat ko sa Panginoon. Dapat natin alahan ng Diyos. Sabi nga sa mga 1:12, bago mabuhay ang iyong mga ngipin, bago manlabang yung mga mata, bago mapatid ang ating hininga, ay alahan natin Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat mayroon din tayo pag-ibig. Salamat sa Panginoon! Puli ng Diyos sa buhay ng Dr. Grabe po meron po talaga po na then, nauna na po siya sa amin. Puli ng Diyos nakakasama siya sa lahat ng mga gawain. Hindi po siya naiiwan. So, yun po talaga na naadap po niya yung Matthew 6:33 nung lagi niya nauuna ang Diyos, di ba? Sabi niya sa Hebrew 8:25, huwag daw unahin ang Diyos. Amen. Huwag daw kaligtaan ang mga pagtitipon. Amen. Hindi po isa na lang daw. Sige, Kuya Kay. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mga pagpapasalamat ako kay Lord. Mga nakikita ko tsaka yung pinsan ko. Hindi pa lang sa amin. Sabi ko naman kasi ka na mama, kumatin sila. Yun nga lang. Baka talaga. Pero next time. Ang pinagpapasalamat ko po kay Lord, siguro nakadalawang biyahe ako from Pampanga to Bulacan. Kasi nga, lima ko ngayon, dapat may pasok ako, pero sabi ko sa manager ko na, ma'am, pwede pa ako mag-leave ng Sunday kasi meron kaming special gathering. So, nakakatawa kasi tinayagin niya ako na mag-church kasi nga, food industry talagang Sabado Linggo, yung mga tao talaga dito sa restaurant. So, ayun, nakakatawa kasi kahit na sa kabila ng kabalahan, binibigyan pa rin ako ng chance na makasali sa mga youth. Kaya, makapag-church ako ngayon, and then sabi ko nga kay Mami Mi, kung bibigyan ako ng Lord ng chance sa buhay mo na makapagturo sa mga elders ng sayaw or anniversary, pinalalim ko yung sarili ko. And yun, every Friday, praise God kasi kahit pa paano nakakayo. And then kasi meron akong kaibigan dun sa trabaho, chef siya, Christian din siya. And then, kinrento ko sa kanya yung Christian life ko, Christian journey ko. And then, pinanood ko yung mga video sa kanya, yung mga nangyayari sa church, yung mga good things naman. Then, sabi niya sa akin, nabilat ako sa sinabi niya. Sabi niya sa akin, alam mo kayo, umalis ka na sa trabaho mo ngayon.
Bumalik ka na sa ministry. Siyempre, wala nakakapagtaka, di ba? Pero everyday in my life, nararamdaman ko pa rin siyempre yung calling ni Lord sa akin. At pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon sa kabila ng, siyempre iba yung environment eh. Baga iba talaga yung mga kasama mo. May mga temptation, talagang mag-upside ka talaga. Pero, alam mo yun, kahit na may mga spiritual, yung struggle, baga binibigyan pa rin ako ni Lord ng lakas ng loob na sana maligpasan ko ang lahat ng ito. At sabi ko sa kasama ko, sabi ko, bro, sabi rin ni Mami sa akin, si Lord yung magbibigay ng way out para makabalik ako doon mismo sa una sa Lord. Di naman higit sa kalaman ng iba na hindi na nga ako nakakatil ng hermeneutic, standing, pero may mga times na talagang siyempre bigla na lang yung mata ko kasi nga hindi ako nakakatil. Pero nakakatawa kasi sa kabila ng pagkukulang, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yun po, pinapapasalamat ko kayo. Sana bigyan pa ako ni Lord ng maraming chance para mag-glorify natin si Lord sa Lord. Kaya, yun na po. Thank you, Lord. Ang Diyos, pagkukulan talaga sa ating paglilingkod. Marami po tayong sacrifices, marami po tayong iiwan. Amen? Mas stable din po ang lahat pagka sobrang stable na po ng Jesus of my life. Amen? Sa buhay ni Kuya Ken, grabe. Sobrang proud si Lord. Amen? Natutuyo yun, hindi nilimutin ng Diyos si Bring 16. Amen? Na hindi pa nilimutin ng Diyos ang lahat ng paglilingkod. Amen po? Amen. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po sa Lord sa provision sa araw na ito. At salamat sa Lord dahil amen sa isang linggo, sa pag-iingat gabay niya, ang pagpapala, himala na kanya pong pinaparanas, pinapadaloy sa bawat tao na pinagpapala. Amen. At yun lamang po, maraming salamat po. Ibigay ko na po kayo sa pangako.